Nagsimula ang kwento kung saan dumating ang isang misteryosong lalaki na may kinakausap sa kung saan. Zeker, nakarating ka na ba? Oo, narito na ako sa itinakdang punto ng panahon. Tugma ang lahat ng sinabi mo. Ano ang susunod kong gagawin? Malamig na sumagot ang tinig sa kabilang panig. Simulan mo na ang paghahanap sa target. At tandaan mo ito, huwag na huwag mong ipapaalam ang tunay mong pagkakakilanlan. Huwag mong sasabihin kung sino ka o kung sino ang nagpadala sa iyo. Kapag nalaman nila ang katotohanan ng masyadong maaga, maaaring magbago ang takbo ng panahong ito at mabigo ang ating misyon. Nauunawaan ko. Ngumiti si Zeker habang nakatingin sa malayo. Sa wakas, makakaharap na rin kita, Son Goku. Samantala, sa kabilang bahagi nagsalita si Frieza. Son Goku, gusto mo bang maranasan ang isang bagong kapangyarihang kamakailan ko lamang nakuha? Sabi ni Frieza habang nakangisi. Napakunot ang noo ni Goku. Frieza, anong enerhiya ito? Pamilyar ang pakiramdam para itong enerhiya ng Hawkeye. Saan mo ito nakuha? Hindi sumagot si Frieza. Sa halip, lalo lamang lumawak ang kanyang ngiti. Malalaman mo rin, at masisiyahan akong panoorin ang paghihirap mo. Agad niyang itinulak ang isang maitim na bilog ng enerhiya patungo kay Goku. Unti-unti nitong binalot ang buong katawan ni Goku habang lumalakas ang mapanirang kapangyarihan nito. Kaya lagi kong sinasabi, malamig na wika ni Frieza. Malakas ka nga, Goku, pero napakadali mo pa ring malinlang. Saglit siyang tumawa bago ibinigkas ang mga salitang lalong nagpatindi sa tensyon. Mukhang dito na magtatapos ang lahat bago pa man magsimula ang Tournament of Power. Ano? Sino ang gumawa noon? Napatras si Goku habang hinihingal. Anong nangyari? Kanina lang ay halos mawala na ako ng malay. Bigla niyang napansin ang isang misteryosong nilalang na nakatayo sa kanyang harapan. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Tahimik na sumagot ang estranghero. Son Goku, naparito ako para sa iyo. Nagulat si Goku. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Sino ka ba? Malamig ang naging tugon ng misteryosong lalaki. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay sumama ka sa akin. Kapag nanatili ka rito, mamamatay ka. Napakunot ang noo ni Goku. Mamamatay ako. Ano ang ibig mong sabihin? Saan ka nanggaling? At bakit parang may alam ka tungkol sa akin? Bago pa makasagot ang estranghero, isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw. Nakakagulat naman, nakangising sabi ni Frieza. Pati isang hindi kilalang nilalang ay nakikita na rin ang nalalapit mong kamatayan, Son Goku. Dahan-dahan siyang lumapit habang nag-uumapo ang kanyang nakakatakot na aura. Pero para sa akin, wala nang halaga kung sino ang papatay sa iyo o kung kailan iyon mangyayari. Iisa lang ang tiyak. Itinaas niya ang kanyang daliri. Malapit na ang katapusan mo. Agad na humarang ang misteryosong lalaki sa harap ni Goku. Hindi kita hahayaang malapitan siya. Napangisi si Frieza. Ako ba ang pinagbabantaan mo? Estranghero, alam mo ba kung sino ang hinahamon mo? Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung sino ako. Pinakawalan niya ang isang malakas na enerhiya, ngunit madali lang itong napigilan ng misteryosong nilalang. Sa misyong ito, mahigpit akong pinagbabawalang pumatay ng sino mang ang kamatayan ay maaaring magbago sa takbo ng kasaysayan. Ngunit ikaw, nakatakda ka ng mamatay sa panahong ito. Kaya ang pagkitil sa buhay mo ay wala nang mababago sa tadhana. Isa sa mga tuntunin ng aking misyon ay huwag galawin ang sino mang ang kamatayan ay kayang baguhin ang kasaysayan. Pero iba ang kaso mo. Matagal nang nakatakda ang kamatayan mo. Kaya kahit ako ang pumatay sa iyo, mananatiling pareho ang takbo ng kasaysayan. Pinakawalan niya ang isang suntok. Tumagos ito kay Frieza, dahan-dahan itong bumagsak at naglahom parang bula. Ano ang ginawa mo kay Frieza? Isa siya sa mga mandirigmang dapat sana'y sasama sa atin sa Tournament of Power. Pero bago ko ituloy, baka gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat. Kung hindi tayo makakahanap ng kapalit bago magsimula ang Tournament of Power, mapapahamak ang Universe 7. Biglang dumating si Biros at nagsalita.
Ano ang nangyayari rito? Ikaw ba ang may kagagawan nito? Tumungo si Ziker. Oo, ako ang gumawa nito. Wala na akong ibang pagpipilian. Napakunot ang noo ni Biras. Wala kang pagpipilian. Alam mo ba ang ginawa mo? Si Frieza ang huling mandirigmang inaasahan naming makakasama sa Tournament of Power. Dahil sa ginawa mo, nalagay sa alanganin ang buong Universe 7. Bahagyang yumuko si Ziker. Humihingi ako ng paumanhin, Lord Biras. Ngunit hindi ako napunta sa panahong ito dahil kay Frieza. Nandito ako upang iligtas ang daigdig na ito. Nagulat ang lahat. Iligtas ang daigdig. Tanong ni Whis. Hindi yan mga salitang basta-basta binibitawan ng isang ordinaryong tao. Huwag mong sabihin, galing ka sa hinaharap. Tahimik na tumungo si Ziker. Tama. Ipinadala ako rito upang tuparin ang aking misyon, at pagkatapos ay babalik ako sa sarili kong panahon. Lalong tumindi ang galit ni Biras. Isa kang time traveler. Kung ganoon, dalawa ang mabigat mong kasalanan. Una, ang paglalakbay sa kabilang panahon ay mahigpit na ipinagbabawal. At ikalawa, pinatay mo ang isang mandirigmang nakatakdang lumaban para sa Universe 7. Kahit sino ka pa, kailangan mong pagbayaran ang mga ginawa mo. Agad namang sumingit si Goku. Sandali, Biras. Alam kong mabigat ang kasalanan niya, pero nakita mo ba ang lakas niya? Natalo niya si Golden Frieza sa iisang suntok lang. Kung totoo ang sinasabi niya, baka siya lang ang may kakayahang tumulong sa atin. Sandaling nanahimik si Biras bago nagsalita. Kung ganoon, alamin muna natin kung sino talaga ang taong ito. Sa sandaling iyon, dumating ang iba pang mga mandirigma habang naghahanda para sa Tournament of Power. Nagtatakang tanong ni Goten. Ano ang sinasabi ninyo, Papa? Totoo bang tinalo ng lalaking iyon si Frieza sa isang suntok lang? Ngumiti si Goku. Oo. Ang pangalan niya ay Ziker, isa rin siyang Saiyan. At sa nakikita ko, mas magiging malaking tulong siya sa Universe 7 kaysa kay Frieza. Ano ang sinabi mo? Kung isa kang ang Saiyan, saang angkan ka nagmula? Kailanman ay wala pa akong narinig na Saiyan na may kapangyarihang katulad ng sa iyo, tanong ni Vegeta. Kalmadong sumagot si Ziker. Dahil ang panahong pinanggalingan ko ay halos 300 taon ang layo mula sa inyong panahon. Nagulat si Vegeta. Ha! Habang pinagmamasdan niya si Ziker, may napansin siya. Ang lalaking ito, kahawig ni Goku. At higit pa roon, tila kilalang kilala niya kaming lahat. Walang duda, may kaugnayan siya sa pamilya ni Goku. Lumapit si Bulma at napansin ang sasakyan ni Ziker. Ziker, sinabi mong galing ka sa hinaharap. Ang sasakyan mong iyon ay halos kapareho ng time machine na ginamit ng anak kong si Trunks. Magkakilala ba kayo? Umiling si Ziker. Hindi. At hindi ko rin alam kung sino ang gumawa ng makinang iyon. Nang matanggap ko ito, tapos na itong buuin. Isang kumpanya sa panahon namin ang nagbigay nito sa akin. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. Pagmulat ko sa mundong iyon, halos wala nang natitira. Wasak na ang mga lungsod, naglaho ang karamihan sa mga tao, at iilan na lamang ang nabubuhay. Ang lahat ng nalalaman ko ay mula sa mga naiwang tala ng kasaysayan at sa mga mission file na ibinigay ng kumpanyang nagpadala sa akin. Nagtanong si Whis, kung ganoon, sino ang kumpanyang iyon? Maaaring makatulong sa atin ang impormasyong iyon. Mariing umiling si Ziker. Hindi ko maaaring sabihin. Bahagi iyon ng aking misyon. Ang tanging dahilan ng pagpunta ko rito ay para magbigay ng babala. Tumingin siya sa lahat. Hindi dapat matuloy ang Tournament of Power. Agad na sumingit si Vegeta. Nababaliw ka na ba? Ang Tournament of Power ay hindi basta-bastang maaaring kanselahin. At paano namin masisiguro na hindi bahagi ng isang malaking panlilinlang ang lahat ng sinasabi mo? Diretsyong tumingin si Ziker kay Vegeta. Hindi ako traidor, Vegeta. Ngunit may isang katotohanang mas mahirap ninyong tanggapin. Huminga siya ng malalim. Sa hinaharap na pinanggalingan ko, wala nang buhay sa inyong lahat. Natahimik ang buong paligid. Pati si Lord Biras, wala na rin. Biglang nagsalita si Biras. Ano? Paano ako namatay? At sino ang may kagagawan nito? Umiling si Ziker. Hindi ko rin alam. Ngunit isang bagay ang tiyak.
Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Sa panahong pinanggalingan ko, ang Tournament of Power ang naging simula ng lahat ng trahedya. Nagpatuloy siya. Pagkaraan ng tournament, si Son Goku ay tinamaan ng isang misteryosong karamdaman. Unti-unti nitong winasak ang buong universo nang mawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin natukoy kung ang sakit na iyon ay dulot ng isang teknik, ng isang mandirigma, o ng isang hindi kilalang uri ng enerhiya. Tumingin siya kay Goku. Ngunit matapos ang maraming pagsusuri at masusing pag-aaral, may isang katotohanan ang aming natuklasan. Nagsimula ang karamdaman ni Son Goku sa mismong araw ng Tournament of Power. Isang karamdaman. Nagtatakang tanong ni Goku. Sandali, naaalala ko. Noon, muntik na akong mamatay dahil sa isang virus sa puso bago namin hinarap ang mga android. Iyon ba ang tinutukoy mong sakit? Umiling si Zikr. Hindi. Ibang sakit iyon. Ang tinutukoy ko ay isang mas mapanganib na karamdaman na unti-unting ginawa kang isang hindi mapigil ang sandata ng pagkawasak. Tahimik na nakinig ang lahat habang nagpapatuloy siya. Posibleng dulot ito ng isang lihim na teknik na ginamit ng isa sa mga mandirigma sa Tournament of Power. Maaari ring isang lason o kakaibang uri ng enerhiya na pumasok sa iyong katawan nang hindi napapansin ng sinuman. Napakunot ang noo ni Goku. Kung ganoon, ano ang kailangan nating gawin para maiwasan ito? Diretsyong sumagot si Zikr. Iisa lang ang paraan. Huwag maganap ang Tournament of Power. Biglang tumutol si Beerus. Ano? Imposible iyon. Hindi papayag si Zeno na basta na lang kanselahin ang torneo. Nagpatuloy si Beerus. At kung hindi sasali ang Universe 7, siguradong maglalaho ang ating buong universo. Agad na bumigat ang katahimikan, habang iniisip ng lahat kung alin ang mas nakakatakot, ang lumaban sa torneo o ang harapin ang kapalarang naghihintay pagkatapos nito. Kung wala na talaga tayong ibang pagpipilian, may isa lang akong hihilingin, seryosong wika ni Zikr. Goku, huwag kang sumali sa Tournament of Power. Humanap tayo ng ibang paraan, anumang solusyon basta hindi ka lang lumaban sa paligsahang iyon. Ikaw ang higit sa lahat na hindi dapat lumahok. Napakamot si Goku sa ulo. Ano ba naman itong lalaking ito? Bakit parang mas nag-aalala pa siya sa buhay ko kaysa sa kanyang sarili? Biglang sumingit si Beerus. Tama na. Kailangan pa ring sumali ni Goku. Siya ang pinakamahalagang mandirigma ng Universe 7. Matapang niyang itinuro si Zikr. At dahil ikaw ang dahilan ng pagkawala ni Frieza, ikaw ang may pananagutan sa nabakanteng pwesto sa aming koponan. Kaya ito ang pagpipilian mo, sumama ka sa amin at tulungan kaming tuklasin ang misteryong ito, o buburahin kita ngayon mismo. Nabalot ng katahimikan ang paligid. Ilang sandali ang lumipas bago nagsalita si Whis. Lord Beerus, tinatawag tayo ng aking ama. Kailangan na nating umalis. Wala na tayong oras. Hinihintay na tayo ni Zeno. Tumungo si Beerus. Tara na. Lumingon si Goku kay Zikr at ngumiti. Alam kong nag-aalala ka para sa amin. Pero sa napakahabang panahon ng buhay ko, ikaw ang isa sa pinakamalalakas na mandirigmang nakita ko. Kung totoo ngang may panganib na naghihintay sa akin, mas magiging panatag ako kung ikaw ang lalaban sa tabi ko. Nanatiling tahimik si Zikr. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita muli si Beerus na tila gumising sa kanyang isip. Hanggang kailan ka magdadalawang isip? Kapag nabura ang Universe 7 ngayon, wala nang matitirang daigdig na maaari mong iligtas. Wala na ring Goku na maaari mong protektahan. Dahan-dahang ipinikit ni Zikr ang kanyang mga mata. Kung nasa Tournament of Power ang katotohanan, wala na akong ibang pagpipilian kundi harapin ito. Pagkasabi nito, kalmado siyang naglakad patungo sa hanay ng mga mandirigma ng Universe 7. Sa isang kisap mata, sabay-sabay silang naglaho sa isang sinag ng liwanag patungo sa lugar kung saan magsisimula ang Tournament of Power. Pagdating ng lahat, isa-isang lumitaw ang mga mandirigma mula sa iba't ibang universo, sa lugar kung saan gaganapin ang Tournament of Power. Lumapit si Beerus kay Zikr. Zikr, dahil ngayon ang unang pagkakataon mong sumali sa Tournament of Power, kailangan mong tandaan ang mga patakaran. Hindi ang matatalo sa labanan ang mawawala, kundi ang sinumang mahulog sa labas ng arena.
Nagpatuloy siya. Isa pa, mahigpit na ipinagbabawal ang paglipad gamit ang enerhiya. Ang tanging pinapayagang lumipad ay ang mga nilalang na likas na may pakpak. Pagkatapos ay seryoso siyang tumingin kay Zikar. At huwag mong kalilimutan, ikaw ang dahilan kung bakit wala si Frieza ngayon. Kaya inaasahan kong mapupunan mo ang lakas na dapat sana'y maiaambag niya. Ngumiti si Goku. Huwag kang mag-alala, Beerus. Sigurado akong malaki ang maitutulong niya sa atin. Dagdag pa ni Goku. At sa ngayon, siya rin ang may pinakamaraming alam tungkol sa panganib na maaaring naghihintay sa atin. Nanatiling tahimik si Zikar habang pinagmamasdan ang buong arena. Sa kabilang panig, nakatingin si Jiren kay Goku. Iyan si Son Goku, ang mandirigmang minsan ko nang nakaharap. Tahimik na sumagot si Jiren. Siya pala iyon. Mukhang kalmado pa rin siya. Oo, hindi siya natatakot kanino man. At sinabi niyang determinado siyang harapin ka. Bigla niyang napansin ang lalaking nasa tabi ni Goku. Pero, sino ang taong iyon? Kahawig niya si Goku. Sinubukan niyang damhin ang presensya ni Zikar. Kakaiba, wala akong maramdamang enerhiya. Para bang wala siyang presensya. Sabi ni Jiren. Marahil siya lang ang ipinalit nila sa nabakanteng pwesto ni Frieza. Hindi naman siya mukhang ganoon kalakas. Sa kabilang banda nanatiling tahimik si Zikar, at sa isip niya ay sinabi. Sino kaya sa inyong dalawa ang magiging simula ng kapahamakang darating? Ngunit isang bagay ang tiyak, ang lalaking iyon ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Kailangan kong bantayan si Goku, at higit sa lahat ang misteryosong mandirigmang iyon. Nagkita na naman tayo, Tapo, sabi ni Goku. Son Goku, umaasa akong mas handa ka na ngayon. Oo, handa na akong harapin kayo, lalo na si Jiren. Agad na lumapit si Jiren kay Goku nang napakabilis, ngunit may naramdaman siya sa kanyang likuran. Paglingon niya nakita niya si Zikar. Kailan pa siya nakapunta sa likod ko? Nagulat si Tapo. Jiren, huwag mong sabihing nakalapit siya nang hindi mo man lang naramdaman. Umiling si Jiren. Hindi ito dahil sa bilis niya, kundi dahil sa kanyang mismong presensya. Ang taong ito ay hindi isang ordinaryong mandirigma. Tahimik na pinagmasdan ni Vegeta si Zikar. Imposible, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maunawaan ang lalaking ito. Walang paraan na isa lamang siyang likas na ipinanganak na Saiyan. Tila may kung anong ginawa o binago sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang tinig ng Grand Priest sa buong arena. Mga mandirigma, dumating na ang oras. Maliwanag na ang mga patakaran at limitado ang oras. Simulan na ang Tournament of Power. Sa isang iglap, sumabog ang arena sa sunod-sunod na labanan. Ang mga mandirigma mula sa bawat universo ay sabay-sabay na sumugod sa kani-kanilang mga kalaban, at sa loob lamang ng ilang segundo, ang buong larangan ng digmaan ay nalunod sa matinding kaguluhan. Huwag ninyong kalilimutan ang plano, paalala ni Gohan. Manatili tayong magkakasama, gaya ng bilin ni Whis. Huwag ninyong hayaang may mahiwalay sa kahit sinong kasapi ng ating koponan. Bigla siyang napalingon. Sandali, nasaan si Papa? Napabuntong hininga si Vegeta. Lintik na tanga. Ilang segundo pa lang nagsisimula ang torneo, pero nahiwalay na naman siya sa grupo. Napailing si Whis. Gaya ng inaasahan. Mukhang hindi ang pagkapanalo sa torneo ang nasa isip ni Goku, kundi ang sukatin ang lakas ng pinakamalalakas na mandirigma. Galit na nagsalita si Beerus. Hindi na talaga siya nagbago, hindi tayo narito para subukan ang ating lakas. Narito tayo para iligtas ang Universe 7 mula sa pagkawasak. Bakit ba lagi niyang ginagawa ito? Biglang natigilan ang lahat. Imposible. Hindi maaari. Sa World of Void, imposibleng lumipad gamit ang enerhiya. Kahit ang pinakamalalakas na mandirigma ay hindi ito kayang gawin. Baka ibang teknik ang ginagamit niya. Ngunit umiling si Whis. Hindi. Ramdam ko ng malinaw ang kanyang enerhiya. Hindi ito katulad ng karaniwang paraan ng paglipad. Para bang ang mga batas ng lugar na ito ay walang bisa sa kanya. Sa kabilang panig, biglang lumitaw ang isang mandirigma. Mahigpit niyang sinakal si Goku gamit ang kanyang braso. Hindi ka na makakatakas sa pagkakahawak ko. At ako ang magiging unang magpapabagsak sa iyo sa Tournament of Power.
Ngunit sa isang kisap mata, boom! Isang napakalakas na suntok ang ibinaon ni Zikar sa likod ng mandirigma. Napaluwa ito ng dugo at agad na nabitawan si Goku. Malamig na nagsalita si Zikar. Sa sandaling lumapit ka kay Goku, napasailalim ka na ng aking pagmamatsyag. Mahigpit ang kanyang titig. Hindi ko hahayaang magpatuloy ang sinumang nagbabalak na saktan siya. Biglang sumigaw si Goku. Zikar, tigilan mo. Huwag mo siyang patayin. Ipinagbabawal ng mga patakaran ng Tournament of Power ang pagpatay. Kapag pinatay mo siya, maaari ring madamay at matalo ang Universe 7. Ano? Pati iyan ay ipinagbabawal. Mahinang sabi ni Zikar. Kung ganoon, wala akong magagawa kundi pigilan ang aking kapangyarihan. Malamig ang kanyang boses habang nakatingin sa buong arena. Hindi ako gagamit ng higit sa 10% ng aking lakas. Dahil kung ilalabas ko ang higit pa roon, wala nang matitirang buhay sa arena na ito. Dito na nagtatapos ang part 1, subscribe na para sa kasunod nito. Salamat.